ang magiging leader ng lahat ng leader. Sa katotohanan, bawat bansa dito sa mundo ay may namumuno. Bawat bansa ay may isang leader na naghahari sa kanyang nasasakupan. Ngunit may mas makapangyarihan na darating na lalong makapangyarihan kaysa lahat ng namumuno sa lupa. Ang pinakamakapangyarihang leader sa huling araw na kayang kontrolin ang bawat namumuno sa lupa. Ngunit kailan ito mangyayari na maghahari ang makapangyarihang leader na ito? Ngayon na ba ito sa panahon natin? Ang mga apostol nga ay tinanong sa Panginoong Hesukristo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. At ang Panginoong Hesus nga ay nagbigay ng tanda kung kailan ito mangyayari. Katunayan, basahin natin ang aklat ng Mateo. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw ang marami. At mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga dumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindur sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan." Ang mga tanda na binanggit ng Panginoong Hesus ay nagaganap na sa ating panahon. Masasabi natin na ito'y nalalapit na. Ayon sa Panginoong Hesukristo, kapag nakita natin na nagaganap na, ang mga tanda ay malapit na. Ayon sa aklat ng Mateo. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na nga. Ang makapangyarihan na leader na ito ay paghaharian niya ang buong mundo. Mayroon silang tinatawag na United World o nagkakaisang mundo. Hindi ginamit sa Biblia ang mga salitang nagkakaisang mundo o isang pera ng buong mundo sa pagtukoy sa mga huling panahon. Gayunman, nagbibigay ang Biblia ng sapat na batayan na kukumbinsi sa atin na magkakaroon ng isang leader at iisang pera sa ilalim ng pamamahala ng Antikristo sa mga huling araw. Ang iisang pera sa halimbawa ay sa bawat bansa ay may kanya-kanyang salapi. Katulad ng bansang Amerika, may pera sila na tinatawag na dolyar, at kung sa Pilipinas ay peso, sa panahong paghahari ng makapangyarihang leader ay isang uri ng pera ang gagamitin. Sa aklat ng Apokalipsis, ayon kay Juan, sa kanyang pangitain tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap, sa aklat ng Apokalipsis, nakita ni Apostol Juan ang halimaw na tinatawag ding Antikristo na umahon mula sa dagat. Ang halimaw na ito ay may 7 ulo at 10 sungay, ayon sa aklat ng Apokalipsis 13:1. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may mga 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. Kung ikukumpara ang pangitaing ito sa parehong pangitain ni Daniel sa Daniel 7:16-24, makikita natin na may isang pamamaraan, isang sistema sa politika na isusulong ng halimaw.
ang pinakamakapangyarihang sungay na tatalo sa 9 na hari at didigma sa mga Kristiyano. Ayon nga sa aklat ng Daniel, ang 10 sungay na ito ay at tungkol sa 10 sungay mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon at ang isang babangong kasunod nila at siya'y magiging kakaiba kaysa mga una at kanyang ibabagsak ay 3 hari. Ang alyansa ng 10 bansang ito ay makikita din sa pangitain ni Daniel tungkol sa isang estatwa ayon sa Daniel 2:41-42 kung saan inilalarawan ang isang pamahalaan sa buong mundo sa mga huling panahon na binubuo ng 10 hari o pinuno na siyang simbolo ng 10 daliri ng paa ng estatwa. Sino man ang 10 ito at sa anumang paraan man sila magkakaroon ng kapangyarihan, malinaw ang kasulatan na ang halimaw ang babangon mula sa kanilang kalagitnaan at siyang magiging pinakamakapangyarihang hari o pinuno na mangunguna sa kanila. Sa huli, susundin ng ibang hari ang kanyang mga kagustuhan. Inilarawan ni Juan ang pinuno ng malawak na imperyong ito na may taglay na kapangyarihan at malaking kapamahalaan na ibinigay sa kanya ni Satanas ayon sa Apokalipsis 13:2. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng isang oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Tinanggap niya ang pagsamba ng buong mundo ayon sa Apokalipsis 13:3-4. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay nang gilalas sa hayop at sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapahamalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya? At saklaw ng kanyang kapahamalaan ang bawat lahi, lipi, wika at bansa ayon sa Apokalipsis 13:7. Mula sa paglalarawang ito, lohikal na masasabi na ang taong ito ay pinuno o hari ng nagkakaisang mga bansa sa buong mundo at kikilalanin ng lahat ng pamahalaan ang kanyang kapangyarihan. Mahirap isipin kung paanong ang iba't ibang pamahalaan ng lahat ng mga bansa sa mundo na may sariling mga pinuno ay kikilala sa iisang hari o pinunong ito bilang kanilang leader. Maraming teorya tungkol sa kwentong ito. Ang isang ideya ay magiging napakapaminsala ng mga sakuna at kalamidad na inilarawan sa aklat ng Apokalipsis na mga trompeta o pakakak ng parusa ng Diyos at lilikha ito ng pandaigdigang krisis. At dahil dito, yayakapin ng lahat ng tao ang sinumang magbibigay sa kanila ng panandaliang kaginhawaan. Pagkatapos na maitaas sa kapangyarihan, itatatag ng halimaw ang Antikristo ang kapangyarihan sa likod nito na si Satanas, ang kanilang lubos na kapahamalaan sa lahat ng tao sa mundo. Ang tunay na layunin ng Antikristo ay tumanggap ng pagsamba mula sa mga tao na malaon ng ninanais ni Satanas mula pa noong patalsikin siya sa langit ayon sa aklat ng Isayas, dahil gusto niya pantayan ang kapangyarihan ng Diyos. Katunayan, basahin natin. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos,
At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagahan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ang isang paraan upang makamit ito ay sa pamamagitan ng pagkontrol sa pandaigdigang kalakalan na siyang layunin sa pagkakaroon ng iisang pera sa buong mundo. Inalarawan ito sa aklat ng Apokalipsis. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Ang tatak ng demonyo na kinakailangang taglayin ng tao upang makabili at makapagnegosyo. Ang sinumang tatanggi sa tatak na ito ay hindi makakabili ng pagkain, damit at mga pangunahing pangangailangan. Walang duda na tatanggapin ng nakararaming tao sa mundo ang tatak na ito upang mabuhay. Malinaw na sinasabi sa talata 16 na ito ay magiging isang sistema sa buong mundo, kung kailan ang lahat ng tao, mahirap man o mayaman, dakila o hamak, ay magtataglay ng tatak sa kanilang kamay o noo. Napakaraming haka-haka kung paano ilalagay ang tatak na ito sa mga tao. Ang mga maiwan sa mundo pagkatapos ng pagdagit ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia ay haharap sa isang napakahirap na desisyon, ang magpatatak upang mabuhay at makaiwas sa gutom o tumangging magpatatak at pag-uusigin ng Antikristo at ng kanyang mga kampon. Kung ang makapangyarihang leader na maghahari ay may mga tatak na tinatawag nilang Mark of the Beast, lalo naman sa mga lingkod ng Diyos gaya ng may mga tatak niya ayon sa aklat ng Efeso. Nasa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako